Ngayong araw ay isa na namang kaso na gumulantang sa ating mga kababayan sa Quezon City ang pag-uusapan natin ngayon. Isa ito sa mga pinaka-nakakakilabot na hate crime sa kasaysayan ng Pilipinas na nangyari noong taong 2021. Mahilig akong magsaliksik ng mga totoong krimen pero isa ito sa mga pinaka-nakakagulat dahil sa sobrang tindi at kawalan ng awa na ipinakita ng mga salarin sa biktima. Ito ang kwento ng isang gabi na puno ng takot, pagtataksil at paghahanap ng hustisya. At bago tayo magpatuloy ay kung mahilig ka sa mga ganitong klase ng content ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa latest nating mga kaso. Noong Mayo 20 taong 2021, bandang 2:00 ng madaling araw, isang lokal na pastol ng baka na si Ray de la Cruz, 39 taong gulang ay nagbabantay ng kanyang mga baka na nanginginain sa damuhan. Biglayan niyang naamoy ang isang mabahong bagay at dahil sa takot at pagkabahala ay sinundan niya ang pinagmumulan nito. Laking gulat niya nang makita ang isang katawan ng tao na halatang pinahirapan at sinaktan ng lubos. Halos hindi na makilala ang mukha at sa takot ay mabilis na tumakbo si Ray papunta sa istasyon ng pulis para i-report ang natuklasan niya. Makalipas ang 30 minuto'y dumating ang ilang pulis at agad na nilagyan ng harang ang lugar. Inilapit agad ang kaso sa Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City District at lahat ng nakakita sa eksena ay napaatras dahil sa nakita nila. Isang walang saplot na katawan na nagsisimula ng mabulok. Puno ng uod ang mga sugat at may dumi sa paligid ng katawan. Nakapatong ang mga sanga sa mukha at ulo nito at halatang halata na marahas ang sinapit ng biktima. Nang alisin ng investigador ang mga sanga ay tumambad ang mukha na tila binasag ng paulit-ulit hanggang hindi na ito makilala. Dahil sa init ng panahon ay tinatansya ng mga investigador na mga 2 araw ng patay ang biktima. Bukod sa pinsala sa ulo ay may nakita ring malalang pinsala sa ibabang bahagi ng katawan at nakabaon pa ang isang kahoy na patpat sa sensitibong bahagi ng katawan nito. Ang tanging pahiwatig para makilala ang biktima ay ang mga tattoo sa magkabilang braso na isang hugis diamante at sa isa na may nakasulat na Yisheng. Wala ni isang personal na gamit gaya ng pitaka, cellphone o kahit anong pagkakakilanlan sa paligid maliban sa duguan at maruming damit nito. Kasama sa mga natagpuan sa lugar ay ang dugoang checkered na pajama, puting t-shirt, asul na brief at isang itim na girdle. Pinaghihinalaan ng ilan na gamit ito o pag-aari ng biktima. Naisip ng mga pulis kung ito ba ay isang tangkang pagnanakaw na nauwi sa trahedya o isang krimen na gawa ng matinding galit base na rin sa sobrang tindi ng pinsalang natamo ng biktima. Ang unang hakbang ng mga investigador ay makilala kung sino ang biktima. Ang pinakamalaking pahiwatig ay ang mga tattoo sa braso nito. Ilang minuto lang ay nagsimula ng magtipon ang mga residente at mga nagdaraan. Kinukunan ng litrato ang lugar at nagsisigawan at malamang ay ipinupost na sa social media ang kanilang mga nakita. Biglang may isang lalaking kabado ang itsura na lumapit sa isa sa mga pulis at nagpakilala bilang si Dugong. Laking gulat ng lahat nang sabihin niyang kilala niya kung sino ang biktima. Ayon kay Dugong ay siya si Noribitria, kilala bilang si Ebeng Mayor. Una ay may pagdududa ang mga pulis sa pahayag niya dahil halos hindi na makilala ang katawan, pero pinili pa rin nilang seryosohin ito dahil inireport na nawawala nga si Ebeng Mayor sa nakaraang 3 araw. Si Ebeng Mayor ay isang 21 taong gulang na transgender man. Ipinanganak na babae pero kinikilala ang sarili bilang lalaki. Isa rin siyang content creator na may higit 70,000 followers sa TikTok.
Madalas siyang nagpo-post ng mga video at kilala bilang palakaibigan at aktibo sa kanyang mga taga-subaybay. Si Ebeng ay kilalang miyembro ng LGBTQ community at siya ay masayahin, maraming kaibigan at mahal ang kanyang mga kakilala. Ayon sa kanyang ina na si Cherry Tria, siya ay masipag at palagi siyang nagpapadala ng pera para makatulong sa pamilya. Tumigil pa siya sa pag-aaral para magtrabaho at masuportahan ang kanyang mga magulang at kapatid. Naging hugas pinggan at waiter siya sa isang restaurant at tinanggap ang kahit anong trabaho para lang kumita. Nakikitira si Ebeng sa Pampanga kasama ang kanyang live-in girlfriend, pero nagkaroon sila ng matinding pagtatalo kaya marahil para magpalamig ng loob ay umuwi muna siya sa Quezon City noong Mayo 14 taong 2021. Noong Mayo 17 ay sinabi ni Ebeng sa kanyang pamilya na lalabas siya para uminom kasama ang matalik niyang kaibigang si Sander Gal de la Cruz. Sasama rin ang isa pang kaibigan na si Cristal. Posibleng gusto lang ikwento ni Ebeng sa mga kaibigan ang problema niya sa relasyon at maglabas ng sama ng loob. Pero pagsapit ng tanghali ng Mayo 18 ay wala pa ring balita si Cherry mula sa kanyang anak. Nagsimula na siyang magtanong-tanong sa mga kakilala kung may nakakita o nakausap ba kay Ebeng, pero wala ni isa. Pinaka nakakabahala ay hindi na rin siya nag-post kahit ano mula pa madaling araw ng Mayo 18, lalo na sa Facebook na karaniwang ginagawa niya araw-araw. Doon na talaga nagsimulang kabahan ng kanyang pamilya. Noong Mayo 19 ay humingi na sila ng tulong sa pulisya at opisyal nang sinimulan ang paghahanap kay Ebeng Mayor. Pero walang nangyari sa unang araw ng investigasyon. Hanggang sa dumating ang Mayo 20 at kumalat ang balitang may natagpo ang bangkay ng isang babae na may tattoo. Ayon sa chismis ay nakakita ang kapatid ni Ebeng ng isang post sa Facebook tungkol dito at dito na nagsimulang bumigat ang kutob ng pamilya. Ito na ang balitang pinakakinatatakutan ng pamilya. Nagpa siya ang live-in partner ng kapatid ni Ebeng na puntahan mismo ang lugar para makita ang natagpuang katawan at nung nakita nga ito ay walang iba kundi si Ebeng. Pagdating ni Jeremy sa lugar ay halos matulala siya sa nakita. Hindi na halos makilala ang katawan pero nang mapansin niya ang dalawang natatanging tattoo sa magkabilang braso ay doon na siya napasigaw sa loob-loob niya. Agad niyang ipinaalam sa mga pulis at saka tinawagan ang pamilya para ibigay ang pinakamasakit na balitang maririnig nila. Gumuha ang mundo ng pamilya at si Cherry na ina ni Ebeng ay hindi mapatahan sa sobrang pag-iyak. Paano nagawa ito sa isang simpleng gabi ng inuman kasama ang matalik lang na kaibigan? Sino ang may kakayahang gawin ito kay Ebeng Mayor na kilala bilang mabait at palakaibigan sa lahat? Samantala sa istasyon ng pulis bandang alas 7:30 ng gabi ay inimbitahan si Dugong na pumunta at magbigay ng pahayag. Siya ang unang taong nakapagsabi na ang biktima ay si Ebeng Mayor bago pa man ito makilala ni Jeremy, kaya siya ang itunuturing na isang person of interest. Gusto ng mga pulis na malaman kung ano ba talaga ang koneksyon ni Dugong kay Ebeng Mayor. Pagdating niya ay sumang-ayon naman siya na tulungan ang investigasyon. Pero napansin ng mga pulis na parang may malalim pa siyang alam at ramdam nila na may kakaiba sa kanya. Hindi tugma ang sinasabi ni Dugong at halatang kabadong-kabado siya. Iwas siya ng iwas sa eye contact at panay ang pagkalikot sa kanyang mga daliri na para bang may tinatago o may kinakatakutan. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang ama ni Ebeng Mayor sa istasyon. Agad nitong nakilala si Dugong at siya pala ay si Sander de la Cruz, isang matalik na kaibigan na binanggit ni Ebeng bago siya umalis para makipag-inuman noong gabi ng Mayo 17. Doon na siya kinumpronta ng ama ni Ebeng at biglang bumigay na si Dugong at umamin na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Ebeng Mayor. Nangako siyang isisiwalat ang lahat ng nangyari nung madaling araw ng Mayo 18. Marahil dala ng matinding konsensya o takot na hindi na niya kayang itago ay nagsimula siyang maglahad ng buong pangyayari. Unti-unti niyang binuo ang timeline ng gabi ng Mayo 17 hanggang madaling araw ng Mayo 18 kung kailan ang masayang gabi ng inuman ay nauwi sa isang nakakatakot na trahedya. Tatlong magkakaibigan,
sina Ebeng Mayor, Dugong at ang isa pa nilang kaibigang babaeng si Cristal. Sila ay nag-inuman bandang hating gabi. Maya-maya ay sinabi daw ni Cristal na uuwi na siya, kaya inihatid siya ni na Ebeng at Dugong bago mag-alas 2 ng umaga. Nang tanungin siya ng mga pulis ay kinumpirma niya ang kwento at sinabi ngang inihatid niya ang dalawa pa uwi. Nabanggit pa ni Cristal na nakatanggap siya ng mensahe sa social media mula kay Ebeng bandang alas 3 ng madaling araw na nakauwi na siya. Pero kasunod nito ay may isa pang text na parang kakaiba. Hindi karaniwan ang tono ng pagkakatext. Hindi niya ito gaanong pinansin noon at nakatulog na lang siya. Pagkatapos ihatid si Cristal ay nagpunta sina Ebeng at Dugong para makipagkita pa sa dalawa pang kaibigan nila. Sila sina Joel Loyola, 30 taong gulang at Richard Elvin Araza, 34 taong gulang. Si Joel ay walang trabaho, nakatira sa girlfriend niya at dati nang nahuli dahil sa droga pero nakalaya sa plea bargain. Si Richard naman ay isang construction worker na may asawa. Pero silang halos 10 taon na mas matanda kina Ebeng at Dugong na parehong nasa edad 21 at 22 lamang. Si Dugong ay pedicab driver naman at siya ay may asawa na. Ayon kay Dugong ay matapos silang magkita, gumamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Pero ayon sa ilang ulat, si Ebeng Mayor lang daw ang hindi nakisama sa paggamit ng droga nung gabing iyon at sa kasamaang palad, walang lumabas na toxicology report para makumpirma kung totoo nga ito. Nang malaman ni Joel na si Ebeng Mayor ay ipinanganak na babae, bigla niya itong sinuntok ng sobrang lakas sa tiyan, paulit-ulit hanggang sa mawalan ito ng malay. Sinubukan pa daw sanang pumagitna ni Dugong para pigilan sila pero biglang naglabas ng nakatagong .22 caliber na baril si Joel at tinutukan daw siya. Binalaan siyang huwag makialam at huwag magsalita kung ayaw niyang siya naman ang mapahamak. Dahil daw sa matinding takot ni Dugong para sa kanyang sariling buhay, ay umamin si Dugong na sinunod niya ang utos ni Joel na buhatin ang walang malay na katawan ni Ebeng papunta sa isang liblib na lugar malapit sa bakal. Doon na tuluyang nangyari ang malupit na pag-atake. Kahit nagsisimula ng magkamalay si Ebeng ay patuloy pa rin siyang pinagsasaktan ni na Joel. Nang maunawaan ni Ebeng ang nangyayari ay pilit niyang ginamit ang natitirang lakas para lumaban at ipagtanggol daw ang sarili. Pero dahil sa tindi ng pinsala at panghihina nito ay hindi siya nakalaban ng maayos. Doon na muling naglabas ng baril si Joel at tinutukan daw si Dugong. Inutusan siyang kumuha ng malaking bato sa paligid. Nag-alinlangan si Dugong pero pasigaw siyang sinabihan ni Joel at pinagbantaan na siya mismo ang tatapusin kapag hindi siya sumunod. Pinulot ni Dugong ang bato at 2 beses niyang hinampas sa ulo ang kanyang matalik na kaibigan. Pero hindi sapat ang lakas ng tama para mawalan ng malay si Ebeng. Dahil dito ay lalo pang nagalit si Joel at itinulak si Dugong palayo. Tinawag daw siyang duwag at si Joel na mismo ang nagpatuloy at walang tigil na pinagsasaktan ang ulo ni Ebeng. Habang ginagawa ito ay tuluyan niyang hinubaran si Ebeng at inabuso ito. Pagkatapos ni Joel, ang isa pa nilang kasama ni si Richard ang sumunod na gumawa ng parehong krimen. Ayon kay Dugong ay humihinga pa si Ebeng noon, bahagyang may malay at naghihingalo. Doon muling tinutukan ni Joel si Dugong at sinabi ang nakakakilabot na mga salita na, "Ngayon ikaw naman." Sa sobrang takot para sa sariling buhay at tila natulala sa nangyari, ay napilitan si Dugong na sundin ang utos at umiiyak na ginawa ang ipinapagawa sa kanya sa halos wala ng malay na katawan ng kanyang matalik na kaibigan. Pero hindi pa roon natapos ang lahat. Pumitas ng isang matigas na sanga si Joel mula sa lupa at itinarak ito sa ibabang bahagi ng katawan ni Ebeng. Ayon sa pagsusuri ng mga forensic expert ay tumagos ang sanga at umabot pa ng humigit kumulang 10 sentimetro palabas. Ang pagkakatagos ng sanga ay patunay kung gaano karahas at kalupit ang sinabit ni Ebeng sa huling sandali ng kanyang buhay. Naganap ang buong pag-atake sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw.
Nang mamatay si Ebeng ay napuno ng takot ang tatlong lalaki at nagpasya silang itago ang katawan. Kinaladkad nila ang katawan papunta sa isang liblib na bahagi ng Sitio Bakal at tinakpan ng mga sanga at dahon para maitago ang kanilang ginawa. Pagkatapos ay tumakas sila na umaasang hindi na matutuklasan ng krimen, pero binalot ng matinding konsensya at takot si Dugong. Nang matagpuan ang katawan ay hindi na nakayanan ni Dugong ang kanyang kaba at tuluyan ng umamin sa mga pulis. Isinawalat niya ang buong pangyayari at isinangkot sina Joel at Richard bilang mga kasabwat sa karumal-dumal na krimen. Ayon sa forensic report, ang sanhi ng pagkamatay ni Ebeng Mayor ay matinding pinsala sa ulo dulot ng paulit-ulit na pagbugbog at matinding trauma sa ibabang bahagi ng katawan. Isang napakasakit at hindi makatarungang paraan ng pagkamatay. Nakakapanindig balahibong isipin kung paano nagawa ng mga taong ito ang ganitong uri ng galit laban sa isang inosenteng tao na wala namang ginawang masama maliban sa pagiging totoo sa sarili. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-iisip ng mga taong pumapatay ng mga transgender sa ganitong brutal na paraan ay may kinalaman sa iba't ibang salik. Isa na rito ang matinding homophobia. Malalim na nakaugat sa kanila ang paniniwalang masama o mali ang pamumuhay ng isang transgender at kailangan itong pigilan. Kadalasan ang mga salarin ay may sariling pagkalito at insecurities tungkol sa kanilang sexualidad. Kapag nakakaharap sila ng mga taong malaya at proud sa kanilang pagkatao, ay tinitingnan nila ito ng may galit at paghamak. Naniniwala ang mga pulis na ang mensahe na natanggap ni Cristal ng alas 3 ng umaga ay hindi mula kay Ebeng Mayor, kundi mismo sa mga salarin na gumawa ng ganitong kahindik-hindik na krimen. Matapos ang pag-amin ni Dugong ay agad na nagsagawa ang mga otoridad ng search warrant para kina Joel at Richard. Natuklasan nilang kapwa na aresto na ang dalawa dahil sa droga, ngunit pinalaya sa ilalim ng plea bargain na nangangakong hindi na sila muling gagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagpatuloy ang investigasyon at dahil sa mga ebidensyang nakalap ay kinilala silang tatlo na certified criminals at napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa kasong rape with homicide. Sila ay pinagmumulta ng 331,000 pesos o humigit kumulang $5,700 at sinintensyahan ng 10 hanggang 21 taon na pagkakabilanggo. Para sa marami, ito ay tila ba napakagaang kaparusahan para sa ganitong kalupitan ng krimen. Ang kaso ni Ebeng Mayor ay isang paalala sa atin, lalo na sa mga kabataan, na maging maingat at mapagpili sa mga kinakaibigan. Ang maling desisyon tulad ng pagtitiwala sa maling tao ay maaaring humantong sa kapahamakan na hindi gugustuhin ni numan. Hindi biro ang mga ganitong pangyayari at nagsisilbi itong babala na ang ating mga kasama ay may malaking impluwensya sa direksyon ng ating buhay. Piliin natin ang mga kaibigan na nagdadala sa atin sa tama at mabuting landas. At kung umabot ka sa bahaging ito ay maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito napanood para alam namin kung hanggang saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.